ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Bago niya. Aray mo. Tubig na panlinisan na ng damit, mga pinggan at katawan. Bakit para bang mas nakaka-dirty? Grabe oh. Ang itim ha. Grabe yung tubig niyo ma'am oh. Galing po sa metro yan. Oh my gosh! Kaya palang kate. Ang tubig na 3 taon na raw tinitiis ng mga residente, hindi lang malasagot gulaman o soft drinks ang atake, kundi imburlan. Ay, madumi yung aking mga puti kong damit. Parang sediments eh. Sino nga ba ang water service provider ng komunidad na ito? Hanggang kailan sila manlilibagit sa napakaruming tubig? Ang pag-aksyon ng resibo, mamaya na! Sanggol, natagpo ang mag-isa sa loob ng isang bahay at wala ng buhay. Ang bata, hindi na raw makilala dahil nawawala ang kanyang 2 mata. Hindi po ako mapalagay kasi di ko nakakalain gano'n yung magiging itsura niya. Sobrang sakit yun eh. Nawala siya sa buhay ko. Ano ang ikinamatay ng musbos at sino nga ba ang nasa likod ng pagpapabaya umano sa bata? Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Sa isang subdivision sa Laguna, 3 taon na raw nilang kalbaryo ang maruming tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Paano ba naman kasi ang tubig halos kakulay at kaamoy raw ng imburnal? Mga ma'am, sir ng water service provider, what are you doing about this po? Sa isang exclusive subdivision sa Bae, Laguna, mahigit 100 pamilya na ang dumaraing dahil sa kada bukas nila ng gripo sa kalit na clear, fresh water. Ito raw ang itsura ng tubig na dumadaloy. Grabe oh. Ang itim ha. Grabe yung tubig niyo ma'am oh. Galing po sa metro yan. Oh my gosh! Sigaw ng mga residente, tubig na panlabat panligo po ang kailangan, hindi change oil! Maitim at mabuhangin na nga ang tubig, aba, may amoy pang masangsang at hindi kaaya-aya. Matatawa ka na lang sa Ines kasi eto na ba yun? Eto na yung binabayaran namin. Isa daw kami sa mga nabudol. Sa tingin ko, sa supply ng tubig nila, napakabulok ang sistema nila. Para kay Kevin na higit 1 taon nang naninirahan dito, hindi raw niya matanggap na magiging ganito ang sitwasyon gayong siya ay nasa isang private subdivision. Pinush pa rin po namin kasi ito po talaga yung pinundara namin na house and lot. Pinanghawakan po namin na maayos po yung magiging tubig, maayos po yung magiging subdivision. Para magamit kahit papaano ang tubig na buwanan pa rin nilang binabayaran, si Kevin napilitang magpa-install ng water filtering system. Ito po yung water filter namin na pina-install. Magkano ginastos nyo para dito? Nasa 30,000 po. Nang buksan ni Kevin ang filter na sumasala sa dumi, surprise! Tumambad ang napakaitim na katotohanan. May amoy din po. Opo. Yung medyo malansa po na amoy na mabaho po talaga yung tubig. Hindi po used oil ang hawak ko ngayon, kundi water sample na nakuha natin mula sa mga residenteng nagrereklamo sa maitim o malagrasang kulay tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. Lumapit po sa atin ang mga miyembro ng Homeowners Association sa pag-asang matigil na ang kanilang kalbaryo. Ang ibang mga residente nagrereklamo na rin na may kumakati na raw sa kanilang mga balat. Posible nga kayang ito ang sanhi ng pangangati at skin irritation na nararanasan ng ilan sa kanila. Ito sa balat ko, Makati. Yung dito, medyo parang hindi ko na lang pinapansin, pinapahiran ko na lang. Ano sa tingin nyo galing sa tubig? Sa tubig talaga. Buti hindi namin ininom yung tubig, bumibili kami sa labas. Parang may mga spot-spot na puti-puti yung dito sa bato ko. Every time po na nagbubuhos, talaga pong ramdam agad po ang kate. Kasi madumi yung dumapo sa katawan mo eh. Tanging panawagan niya ng mga residente, ayusin na ang water service sa kanilang lugar. Nananawagan at nahingi na po kami ng tulong sa GMA7 na nawa po ito ay katapusan na po ng amin pong hinaing. Sobra na po ang 3 taon na pagtira namin dito.
Para makita ang nilalaman ng tubig na araw-araw dumadampi sa kanilang balat, ipinasuri ng resibo sa isang DOH-accredited testing facility ang tubig. June 29, 2026, dinala na sa kanilang laboratory ang mga sample ng tubig. Ano nga ba ang magiging resulta ng pagsusuri? Habang hinihintay ang kalalabasan ng testing, nakipag-ugnayan na rin ang resibo sa National Water Resources Board o NWRB, ang ahensya ng gobyerno na namamakala sa water service providers sa buong bansa. Ang nirereklamong water service provider ng mga residente sa Bai, Laguna, ang Prime Water. Katunayan, Mayo nitong taon, sinubukan na rin makipag-ugnayan ng NWRB sa Prime Water. Pero ayon sa ahensya, wala pa rin daw silang nakukuhang tugon hanggang ngayon. Papa-address po namin sa water service provider yung mga complaints. Eventually, wala po kaming na-receive na sagot po nila. So, ang NWRB pumunta na po sa site para mag-investigate kung ano po talaga nangyayari. July 2, kasama ang resibo, nagsagawa na ng surprise inspection ng mga technical engineer ng NWRB. Unang tinignan ng gripo ng mga pinuno ng Homeowners Association. Pagbukas, bubulwakang maitim pa rin tubig. Mga gano'ng katagal bago maging maayos ang quality ng water? More than 5 minutes po bago mag-clear po ito. So, estimate nyo sir mga ilang tiba? Mga 3-4 na timbang ganito. Nagsagawa ng chlorine test ng NWRB para makita kung disinfected o treated ba ang tubig na dumadaloy sa mga kabahayan. Nilaglagan ho siya natin ng gamot. Usually, nag-a-appear o ma-identify natin na may chlorine siya, nag-change of color po siya. Usually, nagiging pinkish or reddish kung matapang po yung chlorine. So, sa case ho natin, wala pong masyadong changes. Kasi ho, possible po na wala pong chlorine. Wala pong proper disinfection. Inilagay ito sa photometer para mabasa ang chlorine content nito. Meron po siyang nabasang 0.07. Base po sa result po, mababa po siya sa standard. Sunod na pinuntahan ng tangke ng Prime Water sa subdivision. Nakita po natin na yung facility nila, wala pong maintenance, wala rin pong pump operator po dito, nakasarado po ito. Na may facilities po sila na hindi po gumagana. Maya-maya pa, dumating ang isang nagpakilalang pump tender ng water service provider. Nabuksan po yun. Naka-open po yan siya. Wala po kayong ginalaw na. Wala naman. Sino po nagpapunta po sa inyo dito? Sila engineer din. Tumawag kanina ng mga 9. Sabi ko, hala, ipakalambasan ako. Sabi ko siya, sige, unahin ko muna yung doon. Kasi just in case na may mga emergency, si PM nakipag-coordinate sa amin. Tapos nagtutulungan kami sa amin. Titignan po muna ng office, ng management, kung anong appropriate order ang gagawin natin. With penalty po yun. So, pipenalize po natin sila. Ipapa-address po natin sa kanila yung issue na nangyari. Lalo na po water quality yung naging problem po dito. Sa pag-asang makuha ang kanilang pahayag tungkol sa problema sa tubig, personal na nagpadala ng liham ang resibo sa mga opisina ng Prime Water sa Taguig at Cavite. Nitong Biyernes, sumagot ang isang kawani ng Prime Water sa aming email. Ayon sa kanila, nilapit na nila ang hinaing sa kanilang legal team at sa kinaukulang departamento para masuri. Sa kasalukuyan, naghihintay raw sila ng gabay ukol sa pinakaangkop na hakbang na dapat gawin. Mananatiling bukas ang tanggapan ng resibo para sa kanilang magiging tugon. Ibinalita rin sa amin ng Homeowners Association ng Subdivision sa Bai, Laguna na may darating daw na engineers ng water service provider sa kanilang lugar sa July 15. July 1, lumabas na ang mga resulta ng water testing na isinagawa sa tubig na mula sa subdivision sa Bai, Laguna. Based dun sa naging result ng analysis natin, so nagkaroon tayo ng malaking heterotrophic plate count. So indikasyon ito na marami tayong nakita na mga mikrobyo dun sa tubig at maaari itong magdulot ng sakit at komplikasyon para dun sa mga consumer na gumagamit ng tubig na yun. Ang water samples nag-negative sa E. coli na nakikita sa dumi ng tao o hayop, pero nagpositibo ito sa iba pang mga uri ng coliform bacteria. Masasabi natin na hindi siya sang-ayon sa standards na nakaset dun sa regulatory agencies ng ating gobyerno. Maaari itong magdulot ng sakit at mga komplikasyon para sa mga consumer. Ayon sa isang dermatologist, hindi man matutukoy kung bakit nga sa tubig kaya nagkaroon ng kondisyon sa balat ng ilang mga residente, hindi raw malayong lumala ito
dahil sa kalidad ng tubig na kanilang ginagamit. Chemical irritation, allergic contact dermatitis, severe allergic reactions. Lahat yan can contribute to the findings that you are going to have later on when you are exposed to this kind of water. Pwede ka nga magkaroon ng superficial infection. It can be fungal, bacterial. Ayon sa isang infectious disease expert, may dalang panganib na natagpo ang coliform at iba pang bakterya sa tubig. Pagka significant ang amount, makaka-apekto po sa kalusugan ng tao. Diyan po mangyayari po yung, sabi ko nga po kanina, acute gastroenteritis. Napakarami pong klase po ng virus, bacteria, parasito na pwede po maging cause ng acute gastroenteritis. Malinaw na hindi maayos ang serbisyo na dumarating sa mga residenteng matagal nang nagtitiis. Isa itong pangunahing pangailangan na ginagamit sa araw-araw. Naway maaksyonan na agad ng kumpanya ang mga reklamo at hindi lang ito isulat sa tubig. Kabilin-bilinan kay Lola, alaga ang mabuti ang sanggol na inihabilin sa kanya. Pero makalipas ang isang linggo, nagulantang ang magulang sa sinapit ng baby nila. Anong nangyari sa kawawang musmos? At Lola, where na you? Taong 2025 nang magkakilala ang magkabarangay na sina Julian, 17 taong gulang at Clarice, 14 na taong gulang, hindi nila tunay na mga pangalan. Pero ang simpleng mga kwentuhan at biruan ng pawang mga minor de edad nauwi sa pag-iibigan. Sa murang edad, agad nagkaroon ng mabigat na responsibilidad ng magkaanak ang magnobyo. Dahil hindi na sumasapat ang kita ni Julian bilang kargador, nagdesisyon si Clarice na mamasukan na rin bilang kasambahay. Pero isang sakripisyo ang kailangan nilang gawin. Ang iwanan si Baby Mia sa ina ni Clarice na si Gloria, hindi niya tunay na pangalan. Mayo nitong taon, inihatid na ni Julian si Baby Mia sa bahay ng biyanan sa Las Piñas. Maging si Aling Rosario na siyang may-ari ng inuupakang bahay ni Lola Gloria, napansing maayos naman daw si Gloria mag-alaga ng bata. Mabait naman siya, maalaga sa apo niya. Hanggang isang araw, si Lola Gloria para daw bang aligaga. Noong 27 ng May, pumunta siya dun sa amin, sa loob. Nanghingi siya ng gamot sa lagnat kasi nilalagnat daw yung apo niya. Yung baga na yun, yung para siyang, muntik pa nga siyang sumubsub sa bahay namin, yung paghingi niyang yelo. Doon na siya para yung aligaga siya. Hanggang noong May 29, may narinig daw na kalabog si Aling Rosario mula sa bahay ni Gloria. Gabi na, siguro mga 10 to 11. Malakas yung parang may nalaglag na ano. Kung habawang eto, pag nabagsak to, ganun kalakas. Yung lagabong. Basta yun lang, wala kaming narinig na iyak ng bata. Pagsapit ng hapon ng May 30, pag-uwi raw ng live-in partner ni Gloria na si Mario, hindi niya rin tunay na pangalan. Dito na raw may narinig si Aling Rosario na malakas na hiyaw ni Mario mula sa loob ng bahay. Sa mga oras na ito, mag-isa lamang ang bata nang matagpuan ni Mario. Wala na raw si Lola Gloria sa lugar. Yung magsiakat sila sa taas, at yun nga, pagbaba niya, nagsisigaw sila na, yung sabi niya, yung baby. Nang magkagulo na ang mga kapitbahay, si Baby Mia natagpo ang nakabalot sa kubot at wala nang mga mata. Si Julia naman nakatanggap ng text message habang nasa trabaho. Sa litrato na lamang daw nakita ni Julian ang sinapit ng bata. Mga kapuso, makikita po sa litratong ito ang isang 5 buwang gulang na sanggol na natagpuan ng patay noong May 30, 2026 sa isang bahay po sa barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City, kung saan naabutan din ito na wala na po ang parehong mata at halos butas na ang muka.
at sinasabing nginat-ngat o nilapa ng isang daga. Ayon sa barangay na unang rumesponde sa tawag ni Mario, laking gulat nila nang makita ang sinapit ng sanggol. Ayon po sa sa report po namin, bandang alas 2:58 po, tumawag po sa amin yung aming assistant EXO na meron daw pong patay na bata na kinain daw po ng daga. Pagdating po namin, positibo po sa taas. Ayun po, wala na po yung mata niya. Ang itinuturong person of interest ng kapulisan ng Las Piñas, ang lola ng sanggol na bigla na lamang daw nawala noong Sabado ng umaga, May 30, 2026. Nagkaroon tayo ng tracker team to conduct manhunt operations the persons of interest. So far, because of those witnesses, nagkaroon tayo ng testigo na nagpatunay na siya ang may nag-alaga ng bata bago pangyayari. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng paghahanap ng pulisya at ng barangay, si Lola nowhere to be found. Ayon sa mga kapitbahay, huling nakita si Gloria na palabas ng eskinita noong May 30, pasado alas 6 ng umaga, at papunta raw sa sakayan ng jeep kasama ang resibo. Sinuri ng investigador ng Las Piñas PNP ang mga CCTV ng barangay. Bali yan ang tatlong pwedeng daanan. Yan lang po ang tatlong pwede niyang labasan. Sa mga sumunod na oras, patuloy na nagmonitor ang barangay at resibo sa CCTV, pero hindi nakitang dumaan sa mga eskinita o kalsada si Lola Gloria. Pero ayon sa PNP, hindi raw sila titigil sa paghanap. Patuloy naming minamanhan siya. Kung maaari sana ay sumuko na lang siya para once and for all magkaroon ng kaliwanagan yung mga pangyayari. Base sa death certificate ni Baby Mia, ang ikinasawi ng 5 buwang gulang na sanggol ay pneumonia. Pero hindi raw ibig sabihin nito na ligtas na si Gloria sa anumang pananagutan. Ang pinakatanong ng mga otoridad, kanyang pamilya at maging ng mga kapitbahay, nasaan ang lola ng bata na siyang nag-aalaga sa bata dahil bigla na lamang daw umano itong naglahong parang bula. Mayroon pa siyang pananagutan kung titingnan mo. Yung pag-alis niya sa pinangyarihan, yun yung mga katanungan na dapat natin alamin na under investigation natin sa mga oras ngayon. Habang iniimbestigahan ang pagkamatay ng sanggol, panibagong kalbaryo naman ang kailangang harapin ni Julian at Clarice. Dahil walang sapat na pera, hindi raw nila matubos ang bangkay ni Baby Mia sa morgue. At dahil parehong mga minor de edad, ang nakatatandang kapatid ni Julian ang nag-asikaso ng mga karagdagang dokumento sa tulong ng resibo. June 9, 2026, sinamakan ng resibo at ng barangay sina Julian at Clarice sa City Social Welfare Development ng Las Piñas para makumpleto na ang mga dokumento at matubos na si Baby Mia sa funeraria. June 13, 2026, sa wakas, nailabas na si Baby Mia mula sa morgue. Sa huling pagkakataon, nasulyapan siya ni Julian at Clarice bago siya tuloy ang ihatid sa kanyang huling hantungan. Masakit po. Hindi ko kaya tignan yung anak ko. Dahil kasi ganyang itsura niya eh. Hindi po ako mapalagay. Kasi di ko nakakalain ganun yung magiging itsura niya. Ang pamilya ni Julian, desididong mapanagot ang lola ng bata dahil sa kapabayaan nito. May kasalanan pa rin po siya sa nangyari sa bata. May sakit, tapos iniwan niya po, tapos hinayaan niya lang po doon. Yun po yung parang masakit po sa loob namin. Hindi naman, aso eh, para mag Kasi, buhay yun eh, kapalit, di ba? Sobrang sakit yun eh. Nawala siya sa buhay ko. July 2,
Nagsampa na ang kapatid ni Julian ng reklamong paglabag sa Article 276 ng Revised Penal Code o yung Abandonment of Minor laban kay Lola Gloria. Kung mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng hanggang 6 na taon. By affinity naman, yung sister pwede mag-file ng case. And Las Piñas City, I directed already the case investigator to take cognizance of the case. Initially, the response of the fiscal is may pananagutan for abandonment. Dahil sa bigat ng pagsubok na pinagdaanan, imo-monitor din daw ng CSWD Las Piñas ang 2 menor de edad na magulang. Nag-offer kami ng financial assistance for the family in a form of livelihood assistance po. Tapos yung social worker na in charge of the case, especially on children, ay magbibigay po ng intensive monitoring. Walang lusot ang may atraso, walang kabala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumang. Resibo! Walang lusot ang may atraso.